So may nag-comment pala sa atin kung paano daw basahin yung chord sa gitara. So simple lang, tuturuan kita ngayon. Disclaimer lang, hindi pala ako pro guitarist pero matutulungan kita kung paano matuto mag-gitara. So yung example natin ngayon is yung C major chord. So paano daw basahin yan? So ipaglagay lang natin, isipin lang natin na ito yung ulo dito ng gitara. Ito yung first fret, second fret, third fret, at saka fourth fret. So ito ang gitara is may 6 na string. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So may makikita ka dito na X. It means yung string dito sa pang-6 na string is hindi mo yan kakalabitin. Itong circle dito, it means isabay mo yun sa pagkalabit. From 5th string, pababa ang kalabit mo. Ang 6th string, hindi mo na isabay pagkalabit kasi may X na nakalagay. So another example, ito yung D major. Ang D major is may nakikita ka ditong X na dalawa sa 6th string at saka 5th string. So ang kakalabitin mo lang is andito sa 4th string, pababa. So another example, ito is E major. So wala ka nakitang X dyan, it means lahat yan na string is kakalabitin mo pababa. Then next, ito is F major. So wala ka nakitang X dyan, so it means kakalabitin mo rin lahat. Then next, ito is G major. So wala ka rin nakita dyan X, so it means kakalabitin rin lahat yan. Kasunod is A major. So may nakita kang X dito sa 6th string. It means ang kalabitin mo is dito lang sa 5th string, pababa. Then kasunod, ito is A minor. So may nakita ka rin ditong X, it means ang kalabitin mo lang is 5th string lang, pababa din. Kasunod, ito is E minor. So wala kang nakitang X dyan, it means lahat ng string kakalabitin mo. Ito is D minor. So may nakita ka ditong dalawang X sa 6th string at saka 5th string, it means ang kalabitin mo lang is yung 4th string, pababa. So yun lang, I hope may natutunan kayo sa ating video. Kung nakatulong ako, like, comment, share this video para makatulong din tayo sa bago pa lang nagsimula sa paggitara. So yun lang, salamat and God bless.